Shalom Likulam! Gaya ng ipinangako ko, ito na po ang part 2 ng aking video. Sa mga hindi pa po nakapanood ng part 1, nasa description box ang link nito. Dito ko po naikwento ang tungkol sa Yardenit, the Galilee Baptismal Site on the Jordan River. Bago nga ako magsimula noon sa aking trabaho ay naranasan kong maligo dito. Ito ang kauna-unahang biblical site na napuntahan ko. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ako makapaniwala na ang nababasa ko lang sa Biblia noon, napupuntahan ko na ngayon. Isa ito sa hindi ko makakalimutang karanasan ko sa buhay. Nabanggit ko nga pala kanina na bago ako nagsimula sa aking trabaho ay dito ako dinala ng pinsan ko. At sa pagkakataon na yon ay naranasan kong maligo dito. Winter na kasi ngayon kaya pa ako na lang ang niloblob ko. Aba, mahirap na magkasakit, madali pa man din akong madapuan ng sipon at ubo. Maikwento ko lang nung una kong punta dito. Buwan ng Agosto noon, summertime, kaya magandang maligo. Dahil malapit lang naman ito sa amin, nagkalnuit lang kami ng pinsan ko. Isa ito sa mga experience na hindi ko makakalimutang nangyari sa akin sa mga unang araw ko dito sa Israel. Pagpasok nga namin noon sa entrance ay bubungad sa iyo ang mga tindang souvenirs o kaya pampasalubong na galing dito. Doon ka na rin magrerenta ng cloth na gagamitin kapag gusto mong maligo dito. Kaya naman, ang pinsan ko dali-daling nagrent noon ng cloth para maisuot at makaligo ako dito. Hindi ka kasi pwedeng maligo nang hindi mo yun suot. Ganito ang itsura nito. Hindi ka rin pwedeng magbaptize nang wala ito. Ang special white robe na yan ay for rent or for sale. Gaya ng nabanggit ko kanina, mapopurchase mo ito sa kanilang store. Doon din sa tindahang nabanggit ko ay pwede kang bumili ng mga panregalo, special jewelry, mga pagkain galing sa Israel, holy water, cana wine, anointing oil, Christian books, at iba pang mga quality products. Karamihan dito ay gawa sa kamay ng mga well-known local artists. Alam nyo ba habang nakalublob ang mga paa ko dito? Sobrang gaan at ganda ng pakiramdam ko na kahit malamig yung tubig ay hindi ko na yun iniisip. Habang nagmumuni-muni ako dito, may naisip tuloy ako. Narito ang kwento ng aking puso. Hindi man nabigyan ng pagkakataon na ang pinag-aralan ang dahilan upang makaahon. Nagbukas ng oportunidad, pangingibang bansa ay bumungad. Ako'y natatakot, ako'y nangangapa. Hindi ko alam ang gagawin, ako'y nababalisa. Sa una kong amo, hindi ako masaya. Ako'y sobrang pagod at nagugutom pa. Kuskus doon, kuskus dito. Hindi na natapos-tapos ang utos ni amo. Walang pahinga at wala din tulog. Naranasan ko pang kumain ng tinapay na bulok. Ako'y nagdasal sa puong may kapal. Umiiyak gabi-gabi. Hinihiling kong maleret free. Dininig nga ng Panginoon ang dalangin ng aking puso. Nakaalis nga ako sa malupit kong amo. Ako'y nakatagpo ng kabaliktarang amo. Binibigay kong anuman ang mga kailangan ko. Kanilang mga anak ay sobrang suportado. Tinuturing akong kapatid at kanila ng bunso. Salamat Panginoon sa mga biyayang natanggap. Ramdam ko ang presensya mo anuman ang hirap. Nabigyan ako ng amo kay babait at mapangunawa. May 4 na anak, ako daw ang ika-5. Ako'y nagtataka at bakit ako'y napatula. Hindi ko tuloy na malayan na ako'y pauwi na. Pero bago ko tapusin ang aking tula, hayaan niyo muna akong mag-ikot-ikot muna. O diba? May pababay pa? Ganyan dapat ang pagpapaalam. Hindi yung basta bigla mo na lang siyang iniiwan. Sige ka, iiyak yan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Paano ba yan? Hanggang dito na lang ang ating kwentuhan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kakalimutang magdasal parati. Hanggang sa muli. Bye!